Kayo naman itong gumagamit ng pera ng taong bayan, unang-una sa lahat. Pinambabayad nyo sa mga vlogger. Magkano yan? O balita ko, yung tolongis na vlogger na si Makagago, magkano daw ang bayad doon? 400,000 isang buwan. Taki naman takin mo 400,000 isang buwan. Kung totoo man yan, puta ina pera ng taong bayan yan. Mga hayop. Di ba umamin? Umamin yun na tumatanggap ng bayad. Bakit hindi yun ang imbestigahin or imbestigahan ng TRICOM? Yung mga bayaran na vloggers. Dapat ang inaano nyo, kasi tinan lang ninyo. Let's say for example, may mga vlogger binabayaran ng Pogo. May mga vlogger binabayaran ng mga drug lord. Let's say for example, puta anong mas masama? Yung bayaran ng mga private entities, etong mga vlogger, o bayaran etong mga vlogger ng pera ng taong bayan, mga punyeta kayo. Pare-pares kayo mga sindikato Parehas masama yun. Parehas masama yun. Pero mas masama, mga bossing, na yung pera ng taong bayan ang ginagamit para pambayad sa mga vlogger, tapos siraan ang mga Duterte. Putangina nyo. Kakapal lang mga mukha nyo. Tapos ang paiimbestigahan nyo dyan, mga vlogger. Paiimbestigahan nyo yung mga vlogger na yung lahat naman ng mga kabulasto. Ano bang inaano ng mga vlogger na pinapatawag nyo dyan? Ano ba ang kanilang ine-expose? Yung mga kabubuhan nyo, si Joey Cruz, ano bang ine-expose niya? Yung pagkakalat ni Abante dyan sa Quadcom. Bakit? Nagkakalat ba si Abante? Oo. Para sa amin, para sa akin, para kay Joey, para sa ibang mga vloggers, nagkakalat talaga si Abante. Di ba? Puta kayabang-yabang, nagmumura-mura pa. Ayaw niya minumura siya, pero siya nagmumura siya. O patas na tayo, walang problema yan. Magmurahan tayo habang kahit magdamag. Walang problema yan, basta walang pikunan. Basta walang iyakan. Ang hilig-hilig ninyo maipaglaro. Hilig-hilig nyong gagawa kayo ng kabulastugan. Tapos kapag silita kayo, gagamit kayo ng kapangyarihan. Mga hayop kayo. Mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Nakita nyo ba yung ginawa, mga bossing? Yung ginawa ng mga taga Cebu nung sinulog. Ay, sinulog ba yun? Nung sinulog. Nung ginawa ng mga taga Cebu sa mga kay Chel Jokno, kay Risa Ontiveros, nakita niyo yung ginawa ng mga taga Cebu? Nagsisigawan yung mga tao. Sigawan ng mga tao, Duterte, Duterte. Di kayo nahihiya? Tangina nyo. Di kayo nahihiya na kahit saan ka pumuntan bansang Pilipinas, sa loob ng bansang Pilipinas, pag tinanong mo mga Duterte, mahal na mahal ng taong bayan, di kayo nahihiya? Tangina nyo. Tapos sasabihin pa nitong hayop na si Barbers na to, na ang bawat pirma daw ng mga congressman ay boses ng milyong-milyong Pilipino. Gago! Tanginan to si Barbers, loko-loko na yata talaga to. Ewan ko kung anong pumasok sa kukote nitong tokmol na to. Dati, panay ang dila mo sa ingrown. Sa ingrown ng mga Duterte, putang ina mo ka. Tapos ngayon, panay na ang banat mo sa kanila. Paano mo sasabihin na kayo ang boses ng masa? Putya, kahit saan kayo makarating, kahit sinong tanungin nyo rito sa Pilipinas, banas na banas sa inyo. Alam nyo ba, markado kayong lahat? Ang daming nagme-message sa akin, mga bossy. Ang daming nagme-message sa akin, miat-miya. Ang message nila, Sir, pakibanatan naman tong congressman namin. Naka-square pa yung mga pirma ng mga congressman nila doon sa ledger ng lahat ng mga demonyong congressman na pumirma para sa impeachment ni BP Sara. Meron pa isang pumirma, tatanga-tanga. Kaya daw siya pumirma ay para matapos na yung trial by publicity at maipagtanggol na ni BP Sara yung sarili niya sa Senado. Gago. Tangina mo. Kung pipirma ka, gago. Kung hindi ka pipirma, plain and simple. Kung sa tingin mo walang kasalanan si BP Sara, hindi ka pipirma. Pero kung putang ina ka, pipirma ka, kakampi ka pala ni BP Sara, pinagkanulo mo siya sa 150 million, gago, mabilis lang maubos siya sa dami ng luho nyo sa katawan. Ang perang hindi pinaghirapan, ang perang nakuha nyo nang hindi nyo pinaghirapan at
at meron kayong naatraso, puta, pag nanakaw yan, meron karmang malupit yan sa langit. Mga hayop kayo. O kaya abangan ninyo ang inyong mga karma, mga bossing, dahil darating yan sa inyo, mas mabilis pa sa alas 4. So ngayon, nagkakandara pa na yung mga pumirma sa impeachment na yan. Ano na ngayon, medyo nagkakaanuhan na, nagkakatarantahan na. Kanya-kanya na sila ng iskapo. Putang ina, akala nila hindi sila mapapansin. Madami naman tayo 200 plus. Mantakin mo, may sumunod pa. May second wave pa ng mga pumirma. Bakit? Tayo natin ito utak lang gamitin ninyo. Ang kailangan mo lang 100, I think 150 plus na pirma. Umabot na kayo ng 215. Puta, may umabol pang 25. Bakit pa kayo pipirma? Bakit pa hahabol yung 25 kung wala silang mahihita? Kung wala silang pakinabang, bakit pa? Kung wala silang pakinabang, bakit pa sila pipirma dyan? Meron yan. Tangina, huwag nyo kong lokohin ng mga tao. Yan ang sindikato. Yan ang masama. Yung ikinakaso nyo kay BP Sara, ng puros kabulastugan, mantakin mo. Ang ikinakaso kay BP Sara, yung kaya pumirma si Sandro Marcos dahil yun daw, sino naman daw ang papayag? Hindi ka ba naman pipirma? Yung lolo mo, huhukayin. Gago! Tangina mo. Inisip mo yung inisip mo yung nararamdaman mo, pero yung pangtatraidor nyo sa mga Duterte, hindi mo naisip, kapal ng mukha mo. Sila nagpalibing sa lolo mo, tapos kupal ka, ikaw pa ang kauna-unahang pumirma, wala kayong utang na loob ng mga Marcos kayo. Mga hayop kayo. Nasaktan ka dun sa sinabi. Nahuhukain yung lolo mo, putang ina mo, yung ginagawa nyo sa mga Duterte, hindi ba masakit yun? Nasa kabila ng kahayupan ng pamilya nyo, putang ina nyo. Sa kabila ng mga kademonyuhan ng pamilya nyo, putya, merong isang Duterte na ibinalik kayo ulit. Ibinalik kayo ulit sa sa kapangyarihan at nabago ang tingin ng mga tao sa inyo pansamantala. Dahil si Duterte, di naman mag-i-endorse yan ng tarantado eh. O hindi ba? O, ibinalik kayo sa ayos ulit. Nakabawi kayo kahit papano. Yung tatay mo, tinalo yan ni Leni Robredo. Walang kwentang tao yan. Bobo yan eh. O, tapos ngayon masasaktan ka dahil dun sa, biro. Biro lang to actually. Sabi niya, hoy, huminto kayo. Sa GC daw ito na nandoon si Amy. Tumigil kayo. Pag di kayo tumigil, hukayin ko yung tatay nyo. Tapong ko sa South China Sea. It was just a joke. Gagamitin mo yung isang joke para impeach yung isang tao. Putang inang bobobo nyo. The premise was, it was just, hindi, kinukwento lang siya eh. Di ba, press conference, I remember, ganun nga, I remember, sa GC nga namin, nandoon si Amy, sinabi ko pag di kayo huminto, trabaho lang tayo, pag di kayo huminto, pahukay ko yung tatay nyo. Alam nyo kung bakit ganun ang sinabi ni VP Sara? It's because, to remind you, na may utang na loob kayo sa amin, tumigil na kayo. Puro kayo politika, ang tatangan nyo naman. Mga hayop. So yun lang yun. Mantakin mo grounds for impeachment na yun at yun ang ginamit ni Charis para pumirma doon. Kung di ba naman bobo yung congressman na yan. Kawawa ang distrito niyan sa Ilocos. Dapat yung mga ganyang politiko, hanggang ganyan na lang, hanggang congressman na lang, hanggang mayor na lang. Huwag nyo nang papuntay, senador, presidente. Dahil po siya sigurado tayo masisira ang Pilipinas kapag kaganyan. So ngayon mga bossing, lahat ng mga nagpipirma na yan. Pucha, kanya-kanya na ngayon ng yung merong isa, yung sa Davao del Sur nga, pucha, pinagpupunit yung mukha niya ng mga tao. Yung ibang mga taga-ibang probinsya, ganun din ang ginagawa nila, sinisira nila yung mga tarpaulin ng mga congressman nila na pumirma. At yung ibang mga tao ay nagme-message nga sa atin at pinababanatan yung mga congressman nila na pumirma din. Galit na galit ang mga Pilipino sa inyo. Isang magandang halimbawa mga bossing, isang magandang halimbawa ay etong video na to, tingnan ninyo. Ayan. Si Congressman Ecleo ng Dinagat Island, putay ina niyan, akala niya siguro porket maliit na probinsya lang sila. Akala niya siguro makakalusot siya sa mata ng taong bayan. Ito ang kaya tinan mo ngayon nagpapapreskon yung mga taga-Congress. Kasi kabado na sila.
Alam mo ba yung pirma nila doon sa impeachment ni VP Sara? Ano na yun? Parang patunay. Pinadali nila actually ang buhay ng mga kalaban nila sa politika. Ng mga ini-endorso ng mga Duterte. Pinadali nila ang buhay kasi na-identify sila kagad. So etong kumag na to, etong si Ecleo, puta ina, nag-i-speech siya. Pucha, parang bata. Ganito ang mga mambabatas natin ngayon. Tingnan nyo ang itsura ng mga mambabatas natin ngayon. Ganito ang mga ugali. Ina, gusto nyo ba maging boses nyo itong mga kupal na to? Kasi sila ang representative natin. Supposedly sila ang magsisilbing boses natin sa Kongreso eh. Pero tingnan mo ang mga ugali ng mga putang ina. Oh, tingnan mo, pahiyang-pahiya. Oh, ito ay pakikita natin ha. Sa social media ang pag-walkout ni Kongresista Alan Ecleo sa may Dinagat Islands. Nangyari ito habang nagsasalita ito sa harap ng mamamayan nito. Matatandaan natin na si Kongresista Ecleo sa kasama sa pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Nangyari habang nagsasalita ang kongresista ay marami ang sumisigaw ng katagang Duterte, Duterte, Duterte. Habang nagsasalita siya, ang sigaw ng tao, Duterte. And we are talking about Dinagat Island. Hindi pa sobrang inaabot ng teknolohiya itong Dinagat Island, mga bossing. Pero tingnan mo ang impluwensya ng mga Duterte diyan sa Visayas, Mindanao. Tapos sasabihin nyo na boses ng taong bayan yung pirma. Na yung dami ng pirma nyo ay representing millions and millions of Filipinos. Ulul! Mga gago, yan ang pinakamalaking pagkakamali nyo. Yan yung death wish sa mga karir ninyo. Why? Inday Sara is, if not the most popular politician ever run for public office sa Pilipinas. Why? She was voted by 32 million Filipinos worldwide. 32. Pinakamaraming boto sa history ng sa history ng Pilipinas politics. Si VP Sara mga bossing, mayroong nationwide na Sara Run movement na kahit ayaw niyang tumakbo bilang presidente, nagsama-sama ang mga Pilipino. Gamit ang mga sarili nilang mga pera, nag-organisa sila ng mga prayer rally, ng mga vigil, ng mga peaceful rally, calling for her to run for president. Hindi pa nangyari yan. Noong panahon ni PRRD, may run PRRD run, pero hindi ganun kalawak yung scale. Na pati sa labas ng bahay niya, nag-vigil ang mga tao. So sasabihin ninyo, na yung pirma nyo boses ng sambayanan. Ulul! Utang ina nyo, hindi nyo nga pinakikinggan yung mga boses ng taong bayan eh. Nanawagan nga yung Iglesia ni Cristo na hindi na wag mag-impeachment. Pukin ang ina nyo. Tiniloy nyo pa rin. Tapos sasabihin nyo na boses ng milyong-milyong Pilipino, mga gago. Yung nagpunta sa Iglesia ni Cristo rally, yun ang totoong puwersa at boses ng Pilipino. Ayaw nila ng impeachment kay VP Sara. Ginamit lang nila yung pronouncement ni Bongbong Marcos, pero ang katotohanan, ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Because if you can do it to VP Sara, gagawin nyo na yan sa lahat ng mga kalaban nyo, mga hayop kayo. Ito, tingnan ninyo kung ano ang ugali ng mga congressman nating mga kupal na akala mo putangin na silang may-ari ng mga probinsya nila. Hindi nakapagtimpi ang kongresista. Alam mo, yung mga nasa likod niya nagtatawanan, tinitingnan kasi nagsisigawan yung mga tao, Duterte, Duterte. You could have handled it well. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Agad itinapon ang hawak na mikropono. Puta, nilaglag yung mic. Nilaglag yung mic, sabay walkout. Putang ina to, parang bata pala to eh. Hoy, psst, congressman, putang ina mo, ano ka ba? Sanggol ka ba? Na kapag hindi mo gusto yung yung naririnig mo, iwabalibag mo yung mic tapos magwo-walk out ka, punyeta ka. Gago ka pala eh. Pipirma-pirma ka eh.
Alam nyo nang mali pipirma-pirma ka tapos ngayon yung backlash sa'yo, iiyak-iyak ka. Ganyan ang mga congressman natin. O, pusta tayo. Pucha kayong mga taga-dinagat. Pag nanalo ako, nanakawin ko pera nyo. O, ganyan ang iisipin ng mga yan. Pusta tayo. O, sige, diretso. Puno at nag-walk out sa stage. Ayan, Umani naman ito ng ibang kinuha komento yung sa social cellphone. Ay, pucha. Pirma pa more. Ayan, diyan makikita kung sino pinaniniwalaan ng taong bayan. Ganyan ang mangyayari sa lahat ng pumirma, mapapahiya lang talaga. Palakpakan. Ang ina nyo, akala nyo nakaisa kayo. 150 million ang kapalit, mga kaluluwa nyo. Ang kapalit yung mga mukha ninyong mga mukhang pera. Ngayon, binubu kayo ng tao. Ngayon, nagbabacklash na sa inyo. Mababawi nyo pa ba yan? Hindi na. Tangina, kalat na sa buong mundo na nandoon yung mga pangalan nyo. Yung mga nandiyan dyan, pati yung asawa ni Marcy Chodoro, pumirma dyan. Yung taga Marikina, putangina, pinagtatanggol pa naman natin yan dahil, mantakin mo administrasyon ngayon, bumababoy sa mister mo. Diyan sa Marikina, tas putang ina, pumirma ka dyan sa impeachment na yan, Maan Teodoro. Ina ka, dapat talunin ka ni Kimbo sa sa Marikina para lumubog na yung Marikina na yan. Buwisit kayo. Yung mga tulpo na yan, yung mag-inang tulpo, putang ina, namamaga yung mga muka sa dami ng pera. Hindi pa kayo hindi pa kayo nagsawa sa dami ng pera nyo. Puros kayo puros kayo mga lawbreaker. Tinan mo yung anak na pumirma dyan. Puta, dumadaan sa EDSA busway. Ilang beses na palang nahuhuling hayop na yan. Hindi kayo nahihiya na yung mga mukha nyo hindi na halos gumagalaw sa dami ng retoke, sa dami nyong pera? Pumirma pa din kayo dyan sa halagang magkano, 150 million daw. Hindi kayo nandidiri sa sarili nyo. Sobra-sobrang pera na yan. Si Edsel Lagman. Alam nyo ba si Edsel Lagman na dahil pera noon, namatay, hindi niya nadala sa hukay yung pera niya. Ngayon, pinag-aaway-awayan na ng mga kamag-anak niya. Mamaya niyan, huling tulog nyo na yan. Yung lahat ng ninakaw nyo, kailangan isaksak nyo na sa baga nyo yan. Ayun boom, binagsak gago. Tarantado. Sabay walkout si Ulol. Alam mo, tawanan yung mga tao dyan. Ayan yung mga nasa likod niya. Tawanan. Maraming salamat, PH Latest Chika. Sa'yo ko kinuha tong video na to. Kasi malinaw yung pagkakakuha mo kaya ayun, binalibag yung mic. Ayun, nasa babaw, tapos nag-walkout si tanga. Tapos biglang nagsalita yung assistant niya. Sabi ng assistant niya, ay wait lang, meron lang kaming lakad kasi nagmamadali, kaya kailangan na naming umalis. Ulol! Ang ina nyo, hindi na mawawala sa social media yung mga pinaggagawa nyong mga hayop kayo. Mga kupal. Yan na ang backlash sa mga pinaggagawa ninyong pirma-pirma. Tangina, mahirap sirain to si BP Sara. Wala kayong makitang dumi ni BP Sara, kaya nga pipito yung articles of impeachment nyo, puro katarantaduhan pa. Una, yung death threat daw sa presidente. Pangalawa, yun daw malversation ng pera. Magkano yung pera na yun 125 million. Tayo na, samantalang 31 billion yung ginastos nila isang araw para sa pirma-pirma lang ito. Di umano tapos ano pa ba? Ano pa yung sa kanya, yung hindi daw, yung sa salin daw niya. Tangina nyo, lahat kayo, palpakang salin nyo. Di ba may sinabi nga natatandaan niyo yung sinabi ni Miriam Defensor Santiago? Sabi niya, kung lahat tayo dito guilty dyan sa putain ng salin na yan. Natatandaan niyo yung sinabi ni Miriam Defensor Santiago? Na yung iba dito, ilalabas yung pera nila sa bangko tapos ibibili ng mga property. Para pagtingin mo sa mga bangko nila, walang mga laman. Tapos pagkatapos, ibabuyback nila or ibibenta din nila, pera na naman yan. Kaya nga sabi ni Miriam, di ba, oh Lord, bigyan mo ako ng isa pang buhay. At lahat ng mga kawatan na ito, i-expose ko. Di ba sabi niya? Kasi nung mga panahon na yon, sinisilip yung salin ni Chief Justice Corona. Puta, lahat ng mga politiko, palpak ang mga salin yan. Mga congressman,
Tangina, we're talking about yung salin ninyo. Si Kimbo, wala pang 300,000 ang sweldo ng ng congressman. Paano naka-afford ng 200 million na bahay yan dyan sa Marikina, di umano? Paano naka-afford yan ng mamahaling relo na 20 million pataas ang presyo? Paano naka-afford yan ng mga ganyang rangya sa buhay? Sobrang yaman ba nung asawa niya na Kimbo? Yung congressman din na asawa niya, nuknukan ba ng yaman yun? Nakikita mo ba sila, itong mga anak ni Villar, nagsusuot ng mga ganyan? Sobrang yaman sila. Villar ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kaya kung magsuot siya ng diamante sa ipin, putangin na, okay lang. Pero itong mga kupal na mga congressman na ito, Marikina? Ano ba meron sa Marikina? Sobrang unlad ba ng Marikina? Nakikita mo ba yung mga congressman ng Makati, ng BGC? Nakita mo ba na nagagaganyan? Yan ang hindi may paliwanag na salin. Yan yung salin na unang tingin mo pa lang, alam mo na nakurakot. O hindi ba? Tapos si Inday Sara, sasabihin nyo yung yung salin niya, hindi tugma. Ang ina nyo lahat kayo, puros mga salin nyo, puros mga doktor. Ano pa, yung kanya daw, demeanor. Yung kanya daw pag-uugali. Putangin na pag-uugali, impeachment na yan dahil lang yung ugali niya, hindi nyo gusto. Samantalang si Abante kung makapang mata. Si Dan Fernandez kung makapang mata ng mga resource person diyan sa Kongreso, ganun-ganun na lang, tapos sasabihin nyo unstatesmanlike or unbecoming yung ugali ni BP Sara. Mga ulul, ano pa ba yung mga isinasampa sa kanya? Yun lang kasi simple. Sabi ko kasi inyo, wala kayong makikitang dumi bahid dito sa mga Duterte. Kaya, yun pa isang extrajudicial killing. Extrajudicial killing, kahit isang kaso, wala nga ito. Kahit isang beses hindi tinanong sa Quadcom. Kahit isang beses hindi tinanong sa Quadcom tungkol sa extrajudicial killing. Si Leila de Lima, 15 years sa kapangyarihan, na hindi nakapag-demanda sa mga Duterte dahil dyan sa DDS na yan. Tapos iko-connecta nyo itong magandang babae na to sa DDS. Mga bobo. Tangina nyo, hindi nyo na maluloko taong bayan. So eto ang aftermath, mga bossing. Lalo pang lumakas yung sigaw ng tao nung binitawan niya yung mic. Duterte! Duterte! Dinagat Island to, mga bossing, ha? Imaginein mo, kung kayong mga congressman sa mga malalaking syudad, syudad ng Davao del Sur, syudad ng Cebu, ang daming pumirma sa Cebu, 6. Oo, tapos iba pang mga, pati yung isa, yung galit na galit sa may farm. Yung isang Muslim na congressman nila, yung pumirma, galit na galit. Sabi, putang ina, milyon-milyon kami dito sa farm. Si Pangulong Duterte ang lumagda nung Bangsamoro Basic Law. Kaya nagkaroon tayo ng autonomy kahit papaano. Tapos putang ina ka, wala kayong utang na loob. Hindi ganyan ang mga Muslim, sabi nila. Ang mga Muslim tumatanaw ng utang na loob. Malaki ang utang na loob natin sa mga Duterte dahil sa kanilang panahon pinirmahan yung Bangsamoro Basic Law. Tapos pipirma kayong mga Muslim na mga congressman diyan sa impeachment ni BP Sara. Si BP Sara na taga Mindanao, putang ina, anong klase kayo? Again, itong pirma ng mga congressman na ito, may halaga ito. Hindi ito boses ng masang Pilipino. Tandaan niyo yan. Ang boses ng masang Pilipino, mararamdaman nila. Ito na, unti-unti, nararamdaman na nila. Ulitin natin yung Islands. Nangyari ito habang nagsasalita ito sa harap ng mamamayan nito. Matatandaan natin na si Kongresista Ecleo sa kasama sa pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Nangyari habang nagsasalita ang kongresista ay marami ang sumisigaw ng katagang Duterte. Duterte. Sige, Duterte. Pirma pa more. Hindi nakapagtimpi ang kongresista at agad itinapon ang hawak yung ng mikropono at nag-walk out. Sabay walk out. Sabay sigaw yung mga tao ng Duterte. Puta, you get what you deserve, sabi nga. Ayan, ang boses ng taong bayan. Putang ina, Ecleo, hindi ka na mananalo sa probinsya mo. Tandaan mo yan. Kung ako sa'yo, yung kinita mo dyan sa pagpirma mo, kung ako sa'yo, puta, itago mo. Itanim mo. Baka sakaling tumubo yan. Dahil ito na ang huling ito na ang huling pagkakataon mo. Ito na ang huling pagkapanalo mo.
Noong 2022 yung huling pagkapanalo mo bilang congressman dyan sa probinsya nyo. At kung ano man ang tinatakbuhan mo, sigurado ako napakaswerte ng kalaban mo dahil mananalo yan. So eto mga bossing, ang totoong nangyayari sa bayan natin, huwag kayong magpapalanse. Sa mga press conference ng mga kumag na mga congressman na yan, ramdam na nila si Chua, sinusuka na sa 3rd District ng Manila yan. Si Benny Abante, malakas pa rin yan sa kanyang distrito. Sa 6th District ng Maynila, malakas pa rin si Benny Abante. Ewan ko kung bakit. Tanga yung mga tao dyan sa 6th District eh. Pero eto mga bossing, si Chua dyan sa 3rd District, kakalaban ni Apple Nieto. Apple Nieto tayo dyan sa 3rd District, tanggalin na yung punyetang Chua na yan. Pag wala na sa kapangyarihan si Chua, uratin natin ng uratin. Mga hayop na yan. Ngayon, nagpapapresscon sila ngayon, mga bossing. Hanggang ngayon, ang pinag-uusapan nila, yung sagot pa rin ni VP Sara, ang iikli lang nung sagot ni VP Sara. Hanggang ngayon, apektado kayo. Mga ulul, hindi nyo kaya mga Duterte. Sorry kayo. Kaya yan, mga bossing. Mabuti nga sa inyo, pirma pa more. Pagka na not guilty si VP Sara dyan sa Senado, putang ina nyo, tapos lahat ng mga karir ninyo. Siguraduhin nyo na yung mga nakulimbat nyong pera. Dahil dyan sa partisan politics ninyo dyan sa Congress. Siguraduhin ninyo na kaya kayong ipagtanggol sa mga kaso at karma ninyo balang araw.